Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Ngayon naman po, balikan naman po natin yung ilan pong mga katanungan po na pinadala po sa atin ng mga kabarangays natin from the previous episode. Unang-una na po, Kap Dondon, pwede daw po ninyong i-explain yung 20% development fund. Ano-ano daw po yung pinagagamitan po nito at maaari po bang maglaan ng ibang budget matter na kukunin po rito? Okay, maraming pong salamat. Medyo meron po akong kodigo, babasahin ko po. At hindi po pwedeng, kasi medyo technical po yung tanong. Okay, ayon sa Republic Act number 7160 o yung Local Government Code, may mga local development projects. Each local government unit shall appropriate in its annual budget 20% sa annual internal revenue allotment. Yun yung IRA. Yan yung for development projects. Okay, yung IRA ngayon ay ang tawag na po ay National Tax Allotment. That's 20%. Hindi na po IRA, hindi na po Internal Revenue Allotment. Ang paggagamitan lamang ng 20% DF o Development Fund ay naka-outline po ito. Meron po kayong pwedeng puntahan sa DBM. So, sa DBM DOF Joint Memorandum Circular Number 1 dated November 4, 2020 to wit. Ito po ay number 1, yung development projects na kinilala at inisip ng Barangay Development Council para magkaroon ng Barangay Development Plan. Yan po. Hindi pa pwedeng basta naisip nyo lang yan. Kailangan po merong Barangay Development Planning muna dun sa sa BBIs natin. Pangalawa, ito ay it's either medium term or annual investment program na nakalinya at naka-align linya sa Regional Development Plan at Philippine Development Plan. Hindi sasangguni po kayo kasi sa Development Council iniimbita niyo yung congressman, di po ba? Yung representative ni congressman. So, iniimbita nyo po yan. Nag-iimbita kayo ng representative ng mayor. So, magkakaroon kayo ng meeting. So, yun po yung pinag-uusapan. Ano ba yung project ni congressman para hindi kami magkakaparehas ng project dito sa barangay? Ganun po. Pagkatapos, dapat well-planned at sumusunod sa procurement process. Okay? At hindi po pwede rito, dumuna ako doon sa pwede nyong pagtanungin. Department of Agriculture, Department of DBM, DBM pala, DepEd, DNR, Department of Finance, DOH, DILG, DPWH, saka DSWD, pati yung NEDA. Ang hindi po pwede, dito na ako, i-charge sa 20% development fund ay, number 1, personal service expenditures. Hindi ko kayo pwedeng gamitin yung 20% nyo para sa pasweldo, overtime, etc. Tapos number 2, administrative expenses, supplies, pagkain, telepono, internet, mga MOOE. Traveling, doon nyo kukunin, bawal po yun. Kahit domestic o foreign, kahit seminars po yan. Registration fees, partisipasyon sa isang seminar, may registration fee, bawal po yun. Office furniture, fixture, equipments, wag niyong gagamitin yung development fund niyo po doon. Motor vehicles, bibili kayo ng paronda, wag niyo gagamitin yung development fund. More of infra po ito, infrastructure. Go, Kags Butch. Thank you. So, in other words, sa pagkakaintindi ko po sa inyo, Kapitan, ang 20% development fund ay nakalaan for infrastructure development projects. Halimbawa, Barangay Road 1, may mga butas-butas po at maglalaan po kayo ng project, di ba? Yan ang paggagamitan, yan ang pagkukunan, yung 20% development fund na para matulungan natin ang ating kapitan, tayong council, mga hagawad, ay gagawa ng reso.
At doon na nga sa resolution na yon nakalaan ang mga project na gagawin. Butas ng Barangay Road 1, Barangay 52, mayroong kinakailangan kung ano man, pedestrian lane, mga ganito. Doon po ilalaan, tapos bibigay natin kay Kap at pipirmahan natin lahat. Ayun, ang development plan na hinihingi ng City Council kung sakasakaling titignan nila ang paggamit ng development fund. Yes, tama Kags Butch. Nire-report po ito sa COA ha. So nakasaad po doon kasi kadalasan baka mamaya maisip nyo, oy, at sa 100,000 kunyari, ang 20% ay 20,000, tama po ba? Okay, so sa 20,000 na yun, gusto nyo pagpalagay na natin, ng overpass. Okay, pwede ho yun. Kasi infra po yun. Ngayon, nakapagpagawa po si congressman ng overpass. Di po ba? At meron din palang nakasakyan doon. Kanina po pinag-uusapan natin, Kags Butch, kung pwedeng i-realign. Ngayon, pwede naman po, pero kailangan yung gumawa ng supplemental budget pagdating po dito. Hindi pa sa pwedeng, ano na lang tayo, dito na lang tayo sa pedestrian o kaya doon sa mga, para sa PWDs, yung mga handlebars. Hindi po pwedeng basta-basta gano'n. Kailangan may kaukulang resolusyon saka realignment ng inyong budget through a supplemental budget hearing. Yun po. Ayan po, maraming salamat po, Kap at Kags. Malinaw na malinaw po yan. Ito naman pong ating next na question. Ang tanong po niya, sino raw po ang pumipili ng tupad? Ang kapitan raw po ba? Ako po ulit. Yeah. hindi po. Hindi po kami ang pumipili. Okay. Pero, kadalasan kami ang masisisi. Okay? Bakit? Kasi syempre constituents po namin yun eh. At minsan, may malalapit sa amin na nagtutupad. Okay. That's a real talk lang po tayo. Reality yun. Pero sa totoo lang, nanggagaling po ang tupad sa DOLE. Yung programa ng DOLE, may tupad program sila, ibabagsak po yan, it's either sa congressman o sa mayor o sa kung sinong ahensya na national and local. Hindi po kasama po ang barangay doon. Pinagre-ready lang po kami kung sino yung mga hindi pa nakakapagtupad. Usually kasi, sa amin po, sa Mandaluyong City, usually isang beses. Normally, isang beses, isang taon ang nagtutupad. It's a normal, Ngayon, ang importante po sa amin ay kailangan na i-spread out. Hindi lang pwedeng si Juan de la Cruz yung nabibiyaan ng tupad. Dapat po, ibang tao. Pangalawa, ang nagsasabi po ng may gagawin kunyari, sa barangay na Mayan, meron pong mga patatrabaho, usually po kasi mag-uusap ang local o ang congressman's office at ang barangay at magsasabing dito po namin kasi kailangan namin magpintura ng mga gutters, kailangan po maglinis ng mga drainages namin. So, yun po yung nagtutupad. Usually, it takes about 10 days ang tupad program, tapos pupunta na lamang po sila at doon po sa DOLE o sa kung saan man naka-assign, doon sa kung sino man yung nag-release, nagbigay sa amin ng listahan. Yun, at sila pa ipinasasweldo doon sa 10 days nilang tinrabaho. Yun po, Kags Butch, SK Man. Ayan. Ang tupad po kasi is tulong for disadvantaged tsaka displaced workers. Halimbawa na walang kayo ng trabaho, pwede kayo magpalista at pwede kayong bigyan ng konting trabaho ng tupad. Ito gusto ko to sapagkat hindi pera ang binibigay eh. Nagtatrabaho. Pagtatrabahuhan mo to, mga matter of 4 hours, 5 hours, halimbawa maglilinis sa community service, kunyari. Pero ang alam ko, may basic to na 650 a day. I don't know, hindi natin sure. Pero ito, pagtatrabahuhan ninyo for 10 days habang naghahanap kayo ng kapalit na trabaho ninyo. Yes. So maganda tong programa na to, imbis na pera ang bigay, yes, bibigyan kayo ng pera, pero pagtatrabahuhan niyo yan sa barangay to any community service na kinakailangan ng barangay ninyo. Maganda tong programa nga rin. Singit ko lang, SK Mai,
saka CAGS Butch. Ang tawag po namin dun is sweat equity. So, meron kayong kapalit na talagang trabaho nyo. Bawal po, sa barangay po namin, bawal po yung 15:30 yung hindi ho magtatrabaho. Kailangan magtrabaho kasi merong programa po ang DILG secretary po natin na Sabado Linis Day. Sinimulan po niya yun sa Mandaluyong at ginagawa po na ngayon sa buong nationwide na po yung programa ni Secretary Ben Arabalo. So, naglilinis po yung mga tupad na bumabagsak, pumupunta po sa amin. Yan po. Yan. So, panghuli, hindi siya cash aid. Siya ay emergency employment program. Pag nawalan kayo, okay, meron kayong temporary na mapagkukunan ng sweldo, ng konting tulong sa gobyerno. Yan po, maraming salamat po. Ito naman pong next po natin ng question. Ano raw po ang importansya ng AIP or Annual Investment Program ng barangay at kailangan daw po ba ito sa pagbigay ng budget ng NTA? Okay, sa technical again, ang topic. Sa AIP, nakasulat ang mga proyekto at programang balak pagkagasusan ng barangay. Hinahanap po ng Commission on Audit to, saka ng Accounting Department, saka ng Sanggunian, panglungsod o city, munisipyo, at hinahanap din po ito ng DILG. Hindi ito prerequisite para makakuha ng NTA. Hindi po prerequisite. Pero at least, yan po yung pagbabasihan nyo na mga proyekto na dapat nyong gawin sa inyong barangay. Yun po. Salamat po. Maraming salamat po. Ito naman pong kasunod na tanong ay about sweldo naman po. May mga nag-resign daw po na kagawad at sekretary. Yung mga sweldo daw po ba nila ay pwede po ilagay sa pondo na pandagdag sa bonus ng mga tao sa December? Magandang tanong. Yes, magandang tanong ho yan. Okay, ganito po kasi yan. Ang kagawad at sekretary ay mahalagang parte ng sangguniang pambarangay o sangguniang barangay. Kailangan may kapalit po kaagad sila. Hindi pa pwedeng nakakaroon ng vacuum yung posisyon. At kasi lalo na kagawad saka secretary, medyo ho yan, isa sa mga component ng barangay council. Okay, kailangan po mapalitan sila. Ngayon, tandaan niyo po, ang sweldo po o hindi sweldo, honorarium ng barangay ay based on dun sa ilang beses tayo nag-session. Di po ba? Di ba ganun po yun? So kung twice a month po tayo nagse-session, ay meron tayong hahatiin natin yung isang honorarium natin sa isang buwan sa 2 session. So kung nyari, 1,000 ang sweldo po ng honorarium, 1,000 po. Ngayon, 500 yung unang session, 500 po yung pangalawang session para mabuo po yung 1,000. Ngayon, kung alimbawa ang secretary po ng barangay ay nag-resign o pumanaw dun sa unang session pa lang ang na-cover niya, hindi siya naka-attend na nung second session at siya ay nag-resign or whatever, bigay niyo po yung 500 niya. Yun po yung Ngayon, yung 500 na yun, hanggat hindi po kayo nakakahanap ng kapalit, hindi nyo pwedeng gastusin yun. Kailangan yun, hindi nyo pwedeng ilagay na, palagay na lang natin sa bonus to, o sa Christmas bonus, o sa mga kung ano man. Hindi po. Again, it's against the law to realign without any supplemental budget o resolution. Kahit 500 po yan, tandaan nyo, napakaliit, pwede hong magpakulong. Napakaliit na amount. Pwede hong magpakulong o magpaalis ng isang nakaupong kapitan o barangay kagawad. Tandaan niyo po yan. Yan po, maraming salamat Kap Dondon. At bilang panghuli na lang po natin na tanong, ano daw po ba ang difference ng executive order, ordinansa at resolution? Yan, ako na muna siguro ang babanat nito. Opo. Kap, tapos sa kayo na lang po or kung may madadagdag po kayo, Pero meron din akong konting kodigo din Anong difference ng executive order, ordinansa at saka resolution? Lahat po yan with effect of law. Batas po yan sa barangay. Ang difference lamang po, ang executive order ay sinulat ng kapitan. Ang ordinance at resolution, sinulat ng council. Okay.
Yun po ang diferensya nyon. Ang executive order galing sa kapitan, ang ordinansa at resolution galing sa konseho, barangay konseho. Ang executive order mabilis sapagkat sa utak na ng kapitan galing yan, isusulat niya at yan po ang utos niya sa mga tao sa barangay na dapat sundin o gawin. Ang ordinansa medyo mabagal sapagkat dadaan kayo sa public hearing, dadaan kayo sa first reading, second reading, third reading, legislative process, very tedious at magkakaroon ng debate ang mga hagawad bago magkaroon ng ordinansa o resolution. Pero ang ordinansa at resolution, original na batas po yan na nanggagaling sa utak ng mga ating buong council, kasama na po ang kapitan. Ang executive order naman, ang pinagbabasihan niyan Republic Act. Halimbawa, ang Republic Act ay dapat maglinis o i-maintain ang paglinis ng isang city. So, gagawa lang ng executive order ang kapitan na ito ang mga gagawa, ito paano maglilinis, ito ang mga gagawing mga proseso para luminis ang ating barangay nang makatulong tayo sa Republic Act na yon. Meron siyang basis, Republic Act. Ang basis ng resolution tsaka ordinansa is the Constitution. Dapat hindi unconstitutional yan. So, original na barangay ordinance po ang resolution tsaka ordinance. Ayan po ang big difference. Pero pare-pareho silang with effect of law. Maraming salamat po, Kags Butch. Meron pa po ba kayong pahabol, Kap? Nothing to say. Well covered ni Kags Butch. Thank you. Very good po. Maraming salamat po. At mga kabarangay, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapadala po na inyo pong mga katanungan sa atin pong mga Facebook page, YouTube page at TikTok. At susubukan po natin yan sagutin isa-isa dito po sa ating programa. At bilang pagtatapos po, lais lang po natin magbigay ng ating pong pagbati sa barangay 523, Zone 52, District 4 ng Sampaloc na pinangungunahan po ni Chairman Dick de la Cruz. At hello rin po sa kanyang pong mga kagawad. First kagawad Ramil Frogosa, Bunny Bolinao, Rodel Frogosa, Brian Tabucol, Eva Pamplona, Tinay Ruegas, Morris Magallanes at kay SK Shane Colon, Secretary Leng Garcia at Treasurer May Riliera. Hello rin po kay First Kagawad Fernando Santos ng Barangay Buliran, San Antonio, Nueva Vizcaya. At pagbati po, buhat po sa Team Cap, Alan Ted Hermino at mga kagawad. Rose Bautista, Nonoy Alonso, Daisy Cruz Moring Hizon, Vanji Bautista, kay XO Nasty De Vera, Deputy Roberto Baltazar Jr., Deputy Cesar De La Cruz, Secretary Natoy, Honorable Natoy Hon, Treasurer Annalyn Barento, at hello rin po sa Barangay Gomez, Santa Rosa, Nueva Vizcaya. Ayan, salamat sa panonood, Telma Navarro Lorenza ng Barangay Sarat 1, Norte, SBM, at saka ng mga LGUs. Ito po, nagkita po kami nung Sabado, aksidente, pero maraming salamat, nakita ko po ulit sila. Sina Kapitana Telma Singson, Cap Attorney Maitor Singson, Kagawad Obet Buenafe, now Secretary ng Barangay San Martin de Porres City of Parañaque. And in conjunction with that, congratulations, Barangay Lupo ng Barangay San Martin de Porres for winning and being awarded the Best in Lupon Tagapangasiwa in Parañaque and NCR by the Department of Interior and Local Government. Natutuwa ako kasi mga kakilala ko sila and biglang nagkakita-kita and salubong namin magandang news pa yung binigyan nila. Best Lupon po ang San Martin de Porres. Congratulations po. Isang singit lang po ako ng pagbati. Yung aming samahan sa Mandaluyong ng mga kagawad ng barangay, yung Sama Kaba, binabati ko lang po silang lahat at sila po ay nakatuon at nakasuporta po sa atin sa barangay po tayo. So lahat ng pamunuan, officers, hanggang sa lahat ng kagawad ng Mandaluyong ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula sa barangay tayo. Pasingit na rin, SK. Ito pala, nag-text lang kanina. Si SK J. Mark Patrick DC Karandang, Vice President po siya ng Federation of SK Barangay Malolos, Bulacan.
Ayan po. Hello po sa inyong lahat. At ito na nga po, Kap at Kags. Susunod po ay isang napaka-importanting unit naman po ng barangay, lalo na po sa mga panahon ngayong uso po ang mga sakuna. Ang atin pong tatalakayin, ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee o BDRRMC. Lahat po yan dito lang Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.